verse 1 to 41. Pero kukunin po natin yung pinakasusi talata natin po, brothers and sisters, mapapakinggan no, na kung saan nakapaloob dyan yung ating message. Sabi niyo po, message. And it says like this, sabi sa John chapter 9, verse 3. Handa na po ba kayo makinig? Sabi niyo po sa inyong katabi, kaliwat kanan, harap at likod, tatanungin kita. Handa ka na bang makinig? Ano po yung kanyang sagot? And it says like this, neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. At sabihin sa sarili natin, sabihin po natin lahat, sabayan po ninyo ako, sabihin natin, sumagot si Jesus. Sumagot din po ba kayo? Lahat tayo sabay-sabay. Ulit, sumagot si Jesus, walang kinalaman ang pagiging bulag niya sa kasalanan niya o ng parents niya. Nangyari ito para makita ng lahat ang kapangyarihan ng Diyos sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Yesu Cristo. At sa oras nito mga kapatid, bago tayo makinig ng Word of God, brothers and sisters, taas natin ang ating dalawang kamay, hintayan natin si Lord ay patuloy tayong katagpuin sa kalagitnaan ito. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Narito kami, Panginoon, papakulo. Amen. Oh, sambahin ka, Panginoon. Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. And we sing amen. Hinahanap namin karika ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hangin, At sa himig na hangin, thank you, Jesus. tanging dalangin. Kami Narito kami, tayong lahat sabay-sabay. narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hanap natin, ganito ng iyong Hinahanap namin karika ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. at sa himig sa aming hangin. At sa himig na hangin, tanging dalangin. Kami katagpuin. Kami Taas ang dalawang kamay, sabay-sabay po tayo, iparanas mo. iparanas mo sa amin
Amen? So, brothers and sisters, sa pagkakataon ito, sabihin mo sa iyo katabi, pinagpala ka na. Yan, sabihin mo, upo ka na. Mukha ka na. Makinig ka na. Nakinig ka na. Amen? So, brothers and sisters, tayo po magpapatuloy na sa pagkakataon sa ikaw kahit walang naghahabol. Amen? Kaya, pahiram mo na yung pagdinig, mangangaral na po ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sabihin mo, makinig na tayo. So, taas ang kamay na kausap ko. Tingin kayo sa akin. Our message at this afternoon was entitled, ang mensahe ng Diyos ay akin pong pinamagatan, God reveals His power. Sabi natin, God, yun, talagang bigyan, malakas eh. Ulit, sabay-sabay. God reveals His power. Sa madalit sabi, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. So, tingnan natin mamaya-maya kaunti. Paano nga ba pinapahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? And mind you, brothers and sisters, para po sa inyong kaalaman, no? There are three things na nais ko pong i-impart o ituro sa inyo ngayong hapon ito. Nakikinig po kayo. Sa ating magpapatuloy, may God add blessings to His words. Now, dito po yung sinasabi, in life, many people experience darkness, problems, suffering, and confusion. So, ito po yung katotohanan, brothers and sisters, no? Na hindi natin may tatatwa na sa buhay natin, no? Sa buhay ng maraming tao, brothers and sisters, maraming nakakaranas ng dilim. Are you listening? Diba? Related din sa gospel natin. Sabihin natin sa buhay ng maraming tao, ayan. Diba? Sa buhay, maraming tao nakakaranas ng dilim. Sabihin natin nakakaranas ng dilim. Ay, Brad, di nagbayad ng ilaw. Sabihin natin mga problema, pagdurusa, at kalituhan. So, gets nyo, di ba? Nakaka-relate tayo. Now, sa ating pagpapatuloy, in this passage, Jesus Christ met a man who had been blind from birth. People thought his blindness was a punishment for him. At dito po, bilang karagdagan sa talatang ating tinungayan, mga kapagmamahal, nakatagpo ni Yesu Kristo ang isang lalaking bulag. Sabi natin, lalaking bulag. Mula pa sa kanyang kapanganakan. And, brothers and sisters, nag-conclude yung mga tao. Magtitignan natin, no? Akala ng mga tao na ang kanyang pagkabulag ay parusa sa kasalanan. Are you listening? Minsan kasi sa buhay natin, sa buhay ng kapwa natin, kapag ka mayroong hindi magandang nangyari sa kanya, parang, ay, makasalanan to. Ay, may kasalanan to. Amen? But Jesus revealed a deeper truth. Sabi natin, but Jesus revealed a deeper truth. At ang sabi nito, God's power can be revealed even in our weakness. Ngunit, ipinakita ni Jesus na ang mas malalim, no? Ipinakita ni Jesus ang mas malalim na katotohanan na kung saan maaaring ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos kahit sa ating kahinaan. Are you listening? Ano ba yung kahinaan ng bulag? Ano ba yung kahinaan ng lalaki ito? Di ba? Siya po'y pinanganak na bulag. Any sicknesses and disease is weakness. Now, puntahan natin yung punto ng mensahe. Sabi natin, taas ang dalawang kamay. How? Kala ko, how? Sabi nyo, how the Carabao? Di ba ito? Sabay-sabay ulit. Sabi natin, how? God reveals His power. So, paano pinapahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Tatlong bagay. Sabi natin, tatlong bagay. Number one, God reveals His power through human weakness. Kaya kung titignan natin, nagkaroon ng interrogation sa verse, mamaya pa yan, no? So, puntahan natin yung mamaya. So, dito sa verse 1 to 3, nakikita natin dyan, no? Ipinapahayag ng Diyos, sabi dito, no, ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kahinaan ng tao. Are you listening? At bilang karagdagan, sabi dito, no, God